Palagi nang naniniwala si Brandon Moore na kilalang kilala niya ang kanyang asawa. 28 taon ng pagsasama, dapat ay may kahulugan iyon. Dapat ay nakapagtayo na sila ng isang pundasyong sapat na matibay para harapin ang anumang unos ng buhay. 52 taon na si Brandon, may mga uban na sa kanyang sentido, isang senior logistics manager sa Charlotte, North Carolina. Si Melissa naman, 49, isang corporate events coordinator, palaging palakaibigan, masayahin at puno ng enerhiya. Ang dalawa nilang anak na babae ay may sari-sarili ng buhay. Si Rachel ay isang designer sa Boston, habang si Sophie ay nasa grad school sa Atlanta. Silang dalawa na lang ang natira, naglalayag sa payapang katubigan ng isang matatag na pagsasama. O iyon ang akala ni Brandon hanggang 3 buwan na ang nakalipas. Laging may work dinner si Melissa, laging may mga kliyenteng kailangang asikasuhin, laging may mga event na natatapos ng gabi. Hindi kailanman nagtanong si Brandon dahil nagtitiwala siya. Ngunit nitong mga huling araw, ang gabi ay nangangahulugang halos hating gabi na, minsan ay lampas pa. At kapag tumatawag siya dahil nag-aalala, ang mga sagot ni Melissa ay may bahid ng inis, na para bang isang krimen ang pag-aalala para sa kanya. Noong Huwebes ng gabi na puno na ang salop, nasa sala si Brandon nang mapatingin siya sa orasan. 11:40 ng gabi. Umalis si Melissa ng 7:00 para sa isang client dinner. Dinampot niya ang telepono at tumawag. Sa ika-4 na ring sinagot niya ito. Ang boses ni Melissa ay bahagyang hindi marinig dahil sa ingay ng musika at mga nag-uusap sa paligid. "Hi, gusto ko lang i-check kung okay ka lang, kung magtatagal ka pa ba?" sabi ni Brandon, pilit na ginagawang kaswalang tono. Ang sagot ni Melissa ay tumama na parang isang sampal. "Huwag mo kong tawagan, hindi mo ako pag-aari." Malamig ang kanyang boses, matalas, puno ng paghamak na hindi pa naririnig ni Brandon mula sa kanya kailanman. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Brandon. Naupo si Brandon sa sala, hawak ang telepono, habang ang katahimikan ng bahay ay umalingaw-ngaw na parang isang hungkag na silid. Ang mga salitang iyon ay hindi lang kabastusan. Iyon ay pag-aalipusta, distansya, at isang bagay na mas malala pa. Isang bagay na ayaw niyang pangalanan dahil ang pagpapangalan dito ay gagawin itong totoo. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga siya sa kama na halos 3 dekada na nilang pinagsasaluhan, nakatitig sa kisame habang ang isip niya'y gulong-gulo. Umuwi si Melissa bago mag-alauna ng madaling araw. Narinig niya ang pagbukas ng garahe, ang pagpasok ng sasakyan, at ang mga yabag paakyat ng hagdan. Nagkunwari si Brandon na tulog. Nang pumasok si Melissa sa kwarto, naamoy niya ang isang kakaibang pabango. Isang banayad na amoy panlalaki na humalo sa karaniwan niyang pabango. Hindi iyon ang kanyang cologne. Ito ay isang bagay na mas mahal, mas pino. Hindi nagsalita si Melissa. Dumiretso siya sa banyo at binuksan ang shower. Tumagal ng halos 20 minuto ang agos ng tubig, na para bang may hinuhugasan siyang higit pa sa pagod. Nang sa wakas ay humiga na siya sa kama, tumalikod siya, isinilid ang telepono sa ilalim ng unan, at hindi nag-good night. Patuloy na nakatitig si Brandon sa kisame, ramdam ang espasyo sa pagitan nilang lumalawak na parang milya-milya. Kinabukasan, Biyernes, maaga siyang nagising. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip sa gabing hindi siya nakatulog. Tahimik siyang bumaba, pumasok sa home office, binuksan ang computer at nagtimpla ng matapang na kape. Umupo siya sa lumang leather na upuan at nag-login sa kanilang joint bank account. Palagi silang transparent sa pera, sabay magbayad ng mga bill at nagtitiwala sa isa't isa, o yon ang kanyang pinaniniwalaan hanggang sa sandaling iyon. Ang mga statement sa nakalipas na 3 buwan ay nagkuwento ng isang istoryang hindi niya makilala. Mga reservation sa mga boutique hotel sa downtown Charlotte, mga lugar na hindi pa niya napuntahan kasama si Melissa. Ang The Chateau Inn,
$450 kada gabi, 5 beses. Ang Rose Boutique Hotel, $380, 3 beses. Mga hapunan sa mamahaling French restaurants, Le Bernardin, Amelie's, na may mga bill na mula $250 hanggang $400, palaging sa mga gabing sinasabi niyang nagtatrabaho siya. Mga pinamili sa mga high-end na tindahan ng damit panlalaki. Mga Brooks Brothers na polo na tig $200, mga kurbatang $150, mga pabangong Dior at Tom Ford na $300, isang fossil na relo na $700. Lahat ay naka-charge sa kanilang shared card, lahat sa loob ng huling 70 araw. Nasusuka si Brandon. Inimprenta niya ang mga statement. Pahina-pahina, kumuha ng pulang panulat at minarkahan ang bawat kahina-hinalang transaksyon. Inayos niya ang lahat ayon sa petsa, nagsusulat ng mga nota sa gilid. Ang kanyang trabaho sa logistics ay nagturo sa kanya kung paano sundan ang mga bakas, pagdugtungin ang mga detalye at makita ang mga pattern. At ang pattern na ito ay malinaw na malinaw. $35,000. Gumastos si Melissa ng $35,000 sa loob ng 3 buwan. Nang bumaba si Melissa para magkape, 8:30 na ng umaga ng Sabado. Maganda ang kanyang ayos, perpektong makeup, isang asul na silk blouse na hindi niya matandaang nakita noon, mga pantalon na tamang-tama ang sukat at mataas na takong. Sobrang ayos para sa isang Sabado sa bahay. Makikipagkita ako sa isang kliyente para pag-usapan ng isang event. Paliwanag niya bago pa man magtanong si Brandon. Nakatayo si Brandon sa mesa sa kusina. Ang mga statement ay nakalatag sa harap niya na parang mga baraha sa isang malagim na laro. 2 oras na siyang nakatitig sa mga papel na iyon, hinahayaang unti-unting lumubog sa kanyang kamalayan ng katotohanan. "Good morning," sabi ni Melissa, papunta sa coffee machine. Hindi man lang siya nito tiningnan noong una. Hindi sumagot si Brandon. Itinulak lang niya ang mga papel palapit kay Melissa. Ang tunog ng mga papel na tumama sa mesa ang sa wakas ay nagpalingon sa kanya. Natigilan siya. Ang tasa ay nasa kalagitnaan ng pag-angat, habang ang mga mata niya ay tumatakbo sa mga pahina. Agad na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay. "Ano to?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Sumandal si Brandon. Magkasalikop ang mga braso sa mesa. Ang mga mata'y nakatitig sa kanya. "Iyan ang joint bank account natin, Melissa. Ang shared account natin, yung palagi nating pinagiging transparent." Itinuro niya ang mga pulang marka. "Maaari mo bang ipaliwanag ang mga hotel booking na ito? Ang Chateau Inn, $450 kada gabi, 5 beses sa nakalipas na 3 buwan. Ang Rose Boutique Hotel, 3 beses. Ang mga hapunan na ito sa Amelie's at Le Bernardin, $300, $400 ang bill. Ang mga pinamili sa Brooks Brothers, mga polo, pabango, isang relong $700. Lahat ng gastusing ito ay hindi ko kilala." Bumuka ang bibig ni Melissa, isinara at muling binuksan. "Mga gastusin yan sa trabaho, Brandon. Nagpaplano ako ng mga event. Kailangan kong tingnan ang mga venue, suriin ang mga hotel at restaurant, at i-entertain ang mga kliyente." "I-entertain ang mga kliyente," ulit ni Brandon. Ang boses niya ay mapanganib na kalmado. "Nag-e-entertain ka ng mga kliyente sa mga boutique hotel? Nagbo-book ng mga kwartong $400 kada gabi para sa mga meeting? Bumibili ng mga designer na regalo para sa mga kliyente? May mga romantikong hapunan kasama ang mga kliyente ng 11:00 ng gabi, tapos sasabihin mo sa akin sa telepono na hindi mo ako amo?" Tumayo siya at ang tunog ng silyang kumaskas sa sahig ay umalingaw-ngaw. "Sino siya, Melissa? Sino ang lalaking gumagastos ng pera natin habang tinatrato mo ako na parang isang abala dahil lang nag-aalala ako?" Bumigay ang kanyang boses. "Nag-o-overreact ka lang. Nakakatawa to. Nagiging paranoid ka, gumagawa ng mga konklusyon mula sa mga lehitimong gastusin sa trabaho." Ngunit habang nagsasalita siya,
Nanginginig ang kanyang mga kamay, pumuputok ang kanyang boses, at hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Brandon. Ibinagsak ni Brandon ang kanyang kamay sa mesa, hindi marahas, ngunit sapat na malakas para mayanig ang mga tasa. Huwag mo akong ituring na tanga, Melissa. Huwag mo akong insultuhin sa pamamagitan ng pagpapanggap na bobo ako. 3 buwan ng ebidensya ang nasa harap ko. 3 buwan ng dokumentadong kasinungalingan. $35,000. Gumastos ka ng $35,000 ng pera natin sa loob ng 3 buwan. Kaya magtatanong ako ulit. At sa pagkakataong ito, gusto ko ng katotohanan. Sino siya? Ang katahimikan ay nakakabingi. Nagsimulang umiyak si Melissa, ngunit hindi mga luha ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng isang taong nahuli na walang matatakasan. Si Justin. Sa wakas ay bulong niya. Si Justin Carver. Para siyang sinuntok sa sikmura. Justin Carver? Yung kliyente mula sa kumpanya mo? Yung real estate guy na may asawa? Yung tatay ng 3 anak na tinatrato ninyong parang premium account? Tumango si Melissa, nanginginig ang mga kamay. Nangyari na lang. Nagsimula kami sa mga work lunch, mga kwentuhan. Naiintindihan niya ako. Ipinadama niya sa akin na nakikita ako, na espesyal ako. Hindi tulad mo na laging nakalubog sa mga spreadsheet at trabaho mo. Isang mapait at walang katuwaang tawa ang pinakawalan ni Brandon. Nag-aalala ako sa iyo. Tumatawag ako ng 11:00 ng gabi para malaman kung ligtas ka, kung kailangan mo ng sundo. At sasabihin mo sa akin na hindi mo ako amo, na hindi mo ako pag-aari, na controlling ako. Sige, tama ka pala. Hindi kita pag-aari. Tumayo siya, inipon ang mga statement sa isang folder at tiningnan si Melissa ng isang lamig na hindi pa niya nakikita kailanman. Perpekto. Kung ganon, huwag ka nang bumalik sa bahay na to. Natulala si Melissa. Anong sinasabi mo? Brandon, teka. Pwede tayong mag-usap. Nagkamali ako, kaya kong ipaliwanag. Kinuha ni Brandon ang susi ng kanyang sasakyan. Sinasabi ko kung ano mismo ang kailangan mong marinig. Tapos na ang pagsasamang ito. Gusto mo ng kalayaan? Heto na. Pero hindi sa bahay ko, hindi gamit ang pera ko, hindi sa kapinsalaan ko habang ginagawa mo akong tanga. Naglakad siya patungo sa pinto, huminto at lumingon. Mayroon ka hanggang Linggo ng gabi para kunin ang mga gamit mo. Pagkatapos niyan, papalitan ko na ang mga kandado. At Melissa? Sana naging sulit siya sa halagang $35,000 at 28 taon ng pagsasama. Umalis siya, umakyat sa itaas, ikinulong ang sarili sa kwarto at tumawag kay Richard Patterson, isang divorce attorney na inirekomenda ng isang kasamahan ilang buwan na ang nakalipas. Brandon Moore. Magandang umaga. Kailangan ko ang serbisyo mo. Ang asawa ko ay may kalaguyo. Gumastos siya ng $35,000 ng pera namin para sa lalaki niya sa loob ng 3 buwan at mayroon akong kumpletong dokumentasyon. Available ka ba ngayon? Nakatakda ang konsultasyon sa 2:00 ng hapon. Sinubukan siyang tawagan ni Melissa buong araw, kumatok sa pinto, nagpadala ng mga text at nag-iwan ng mga umiiyak na voicemail na nangangakong maipapaliwanag niya ang lahat. Hindi pinansin ni Brandon ang mga ito. Kumilos siya na parang isang robot, dala ng isang malamig na kalinawan na nagmumula sa kaalamang wala nang balikan. Sa kanilang pulong, ipinakita ni Brandon kay Richard ang lahat ng organisadong statement. Ipinaliwanag niya ang lahat at tinanong ang kanyang mga karapatan. Si Richard, isang abogado na may 3 dekada ng karanasan, ay sinuri ang mga dokumento. Ang North Carolina ay isang equitable distribution state. Paliwanag ni Richard. Sa patunay na ang pera ng mag-asawa ay ginamit para suportahan ang isang relasyon sa labas, nasa matibay kang posisyon. Ginamit niya ang kanyang work email para mag-schedule ng mga pagkikita, sabi ni Brandon. Nakita ko noong iniwan niyang bukas ang session niya. Ngumiti ang abogado. Ginto yan, Brandon.
Kung ginamit niya ang resources ng kumpanya para sa isang relasyon sa isang kliyente, paglabag iyon sa corporate policy. Kunin mo ang mga email na iyon. Ngayon din, bago niya matanto at burahin ang lahat. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Brandon nang may kirurhikong katumpakan. Na-access niya ang computer at nakuha ang mga email mula sa cloud backup na tila nakalimutan ni Melissa. Ang kanyang natuklasan ay nakapanlulumo. Mga hayagang palitan ng mensahe sa pagitan nila ni Justin Carver. Mga pag-uusap kung aling mga hotel ang discreet. Mga reklamo tungkol kay Brandon na tinatawag siyang boring at predictable. Kinuha niya ang lahat at ipinadala kay Richard. Pagkatapos kumonsulta, inihanda ni Brandon ang dalawang package. Ang una ay ipinadala ng anonymous kay Catherine Carver, ang asawa ni Justin. Walang sulat, walang paliwanag, mga kopya lang ng bank statement at mga mensahe. Ang ebidensya na mismo ang nagsalita. Makalipas ang 2 araw, galit na tumawag si Justin kay Melissa. Nalaman na ng kanyang asawa ang lahat. Pinalayas siya sa harap ng kanilang 3 anak at nag-file ng diborsyo. Sinisi ni Justin si Melissa sa lahat at sinabing siya ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Sinubukan ni Melissa na tawagan si Brandon, nagmamakaawa. Hindi niya sinagot ang kahit isang tawag. Ang pangalawang bahagi ng plano ay mas mapaminsala. Nagpadala si Brandon ng isang detalyadong anonymous na reklamo sa HR department ng kumpanya ni Melissa. Kasama sa reklamo ang mga kopya ng corporate emails na ginamit ni Melissa para i-coordinate ang mga personal niyang pagkikita kay Justin. Inimbestigahan ng HR at nang makumpirma ang paglabag sa pulisya, si Melissa ay tinanggal sa trabaho. Walang severance pay, tanging isang permanenteng mantsa sa kanyang record. Ang proseso ng diborsyo ay mabilis at brutal. Sa lahat ng ebidensya, ang hatol ay pumanig ng husto kay Brandon. Napanatili niya ang bahay na nagkakahalagang $450,000. Ang malaking bahagi ng kanilang ipon na halos $300,000 at ang kanyang retirement fund. Hindi siya inutusang magbayad ng anumang suporta kay Melissa. 6 na buwan matapos ang paghaharap na iyon, ibang-iba na ang buhay ni Brandon. Ibinenta niya ang malaking bahay, bumili ng isang modernong apartment sa downtown Charlotte na may tanawin ng lawa. Nagsimula siyang maglakbay, isang bagay na matagal na niyang ipinagpaliban. Napagtanto niya, sa edad na 52, na hindi pa tapos ang kanyang buhay. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito ng isang bagong kabanata. Si Melissa naman ay humarap sa isang napakalungkot na katotohanan. Walang trabaho, walang tirahan, at may sira ng reputasyon, lumipat siya sa isang maliit at murang apartment. Si Justin ay tuluyan nang naglaho sa buhay niya. Ang relasyon niya sa kanyang mga anak na babae ay nanlamig at naging formal. Isang hapon, halos 1 taon ang lumipas, nagkakape si Brandon sa kanyang paboritong cafe nang makita niyang pumasok si Melissa. Nagkataon lang. Mukha siyang mas matanda, magulo ang buhok, simple ang damit, at wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Nakita rin siya ni Melissa, nag-atubili, at pagkatapos ay lumapit. "Brandon," sabi niya, maliit at alanganin ng boses. "Pwede ba kitang makausap? Kahit 1 minuto lang." Pinagmasdan siya ni Brandon. Isang bahagi niya ang gustong tumanggi, ngunit ang isa pang bahagi, marahil ay kuryosidad, ay tahimik na itinuro ang bakanteng upuan. Umupo si Melissa. "Sinira ko ang lahat, di ba? Itinapon ko ang 28 taon, isang pamilya, isang buong buhay para sa isang ilusyon na tumagal lang ng ilang buwan para sa wala." Dahan-dahang humigop si Brandon ng kanyang latte at tumingin sa bintana sa payapang lawa. "Itinapon mo yon dahil sinadya mong piliin ang ilusyon kaysa sa katotohanan. Dahil noong sinubukan kong maging nandyan para sa'yo, noong tumawag ako dahil nag-aalala, noong nagmalasakit ako, sinabi mo sa akin na hindi mo ako pag-aari. At tama ka, Melissa. Hindi nga,
Pero ang kasal ay hindi tungkol sa pagmamay-ari. Ang kasal ay tungkol sa isang sadya at voluntaryong pagpili sa respeto sa isa't isa. At iba ang pinili mo. Mali ang pinili mo. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Melissa, ngunit hindi na naramdaman ni Brandon ang habag na marahil ay mararamdaman niya 1 taon na ang nakalipas. Isang payapang pagtanggap na lamang ang kanyang naramdaman, ang pagsuko sa katotohanang ang nakaraan ay tapos na at hindi na kailanman mababago pa. Patawad, bulong niya, basag ang boses. Patawad sa lahat, sa bawat kasinungalingan, sa bawat pisong ginastos, sa bawat pagkakataong hindi naging maganda ang trato ko sa iyo. Kung maibabalik ko lang ang panahon. Marahan ngunit may diin siyang pinutol ni Brandon. Naniniwala akong nagsisisi ka, pero hindi binubura ng pagsisisi ang nangyari na. Hindi nito ibinabalik ang nasayang na oras. Hindi nito binubura ang mga kasinungalingan. Hindi nito muling itinatayo ang nawasak na tiwala. Hindi nito binabawi ang mga desisyon na paulit-ulit at sadya mong ginawa sa loob ng maraming buwan. Gusto mo ng kalayaan, at ngayon, nasa iyo na yon, ang lahat ng kalayaan sa mundo, at ganoon din ako. Kalmado siyang tumayo, nag-iwan ng bayad para sa kape sa lamesa, at kinuha ang kanyang libro. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pag-ibig, kundi may malamig na pagwawalang bahala. Alagaan mo ang sarili mo, Melissa. Seryoso. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan balang araw. Lumabas siya ng cafe nang hindi lumilingon. Sumakay sa kanyang bagong sasakyan na nabili mula sa parte ng pinagbentahan ng kanilang bahay at nagmaneho pabalik sa kanyang apartment. Nang gabing iyon, may usapan siyang maghapunan kasama ang mga kaibigang nakilala niya sa isang hiking club na nagkikita-kita tuwing Sabado. Mga interesanteng tao na may kanya-kanyang buhay at kwento, na ang tingin sa kanya ay si Brandon lang. Hindi ang asawang niloko, hindi biktima ng iskandalo, kundi siya lang, bilang siya. Nagpatuloy ang buhay, gaya ng dapat nitong gawin. At sa wakas ay lubos na naunawaan ni Brandon kung ano ang tunay na kahulugan ng mabuhay. Malaya sa bigat ng nakaraang binuo sa kasinungalingan. Malaya mula sa isang pagsasamang naging isang komedya na lamang. Siya ay malaya sa paraang walang kinalaman sa estado sibil, kundi sa panloob na kapayapaan. Naiwan si Melissa sa cafe, mag-isa sa mesa ang iniwan ni Brandon, nakatitig sa basong walang laman na ininuman nito. Huli na ng kanyang matanto sa isang masakit at malupit na kaliwanagan na ang kalayaan na walang katapatan ay hindi tunay na kalayaan. Ito ay kalungkutan lamang na nagbabalat kayo. Sadya niyang ipinagpalit ang isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya, na bumuo ng isang buong buhay sa kanyang tabi, na nandoon para sa bawat mahalagang sandali, para sa isang taong bigla na lang naglaho sa unang senyales ng problema, sa sandaling ang relasyon ay hindi na kombinyente at kapanapanabik. Binaliwala niya ang mga tawag ng isang tapat na asawa na nag-aalala, at ngayon wala na siyang matawagan, walang sino mang nag-aalala kung nasaan siya o kung ayos lang ba siya. Ang kabalintunaan ay malupit, ngunit lubos na makatarungan. Muling binuo ni Brandon ang kanyang dignidad at buhay mula sa guho ng kanilang nawasak na pagsasama, bawat piraso, bawat desisyon. Natutunan ni Melissa sa masakit na paraan na may mga salitang kapag nabitawan na, hindi na maibabalik. May mga desisyon kapag nagawa na ay hindi na mababawi. At may mga tulay na kapag nasunog na ay hindi na muling maitatayo. Ang aral ay hindi isinulat sa magagarang talumpati o madamdaming pahayag. Ito ay nakaukit sa totoong buhay na tinatahak na nila ngayon matapos ang umagang iyon ng Biyernes. Siya ay tunay na malaya, bago, buo at payapa sa kanyang sarili. Siya, sa papel, ay malaya, ngunit walang laman ang emosyon at pakikipagkapwa-tao
namumuhay kasama ang direktang bunga ng kanyang sariling mga pasya. At marahil, iyon ang pinakamatinding ganti sa lahat, ang pinakamalalim at pinakamatagal na uri, ang simpleng pamumuhay ng maayos, ng lubos, ng totoo sa sarili, habang ang taong nagtaksil sa iyo, nagsinungaling sa iyo, at binalewala ka ay mag-isang hinaharap ang hindi maiiwasan at katumbas na resulta ng kanyang mga ginawa. Katarungan, ayon sa natutunan ni Brandon, ay hindi laging dumarating sa madramang paraan. Minsan, dumarating ito sa simpleng pamumuhay mo ng pinakamagandang bersyon ng iyong buhay habang pinapanood mo mula sa malayo ng may tunay na pagwawalang bahala ang taong piniling iwan ka na lumulubog sa bigat ng kanyang sariling mga desisyon. Iyon ang pinakamakapangyarihang paraan ng paghilom. Hindi ito tungkol sa pagsira sa taong nanakit sa iyo. Ito ay tungkol sa muling pagbuo sa iyong sarili at pagiging isang mas mabuting tao. Ito ay tungkol sa paggawa ng sakit bilang karunungan, ng kataksilan bilang kalayaan, at ng isang pagtatapos bilang isang panibagong simula. Sa wakas ay naunawaan ni Brandon na ang pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay ay wala sa nakaraan, na nakakulong sa isang pagsasamang binuo sa kasinungalingan. Ito ay nasa hinaharap, naghihintay na maisulat ng may katapatan, pagiging totoo at tunay na kapayapaan. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.